Bakit marami ang gi-invest sa MP2 pero konti lang yung mayaman? Simple lang. Hindi nila alam ang pagkakaiba ng annual payout sa compounded dividends. Kung pagod ka na sa 1% interest ng bangko, pag-usapan naman natin kung paano gagawing monster ang savings mo. Bago tayo sumabak sa actual computation, kailangan mo nating ayusin ang mindset natin. Alam niyo, maraming Pinoy ang nakakulong sa tinatawag nating savings trap. Ito yung mindset na basta may itinatabi ka sa bangko buwan-buwan, ligtas ka na at okay na ang future mo. Pero sa mundo ng finance, ang pag-iipon ay kalahati lang ng laban. Kung gusto mong tunay na lumago, hindi lang sapat na nagtatabi ka. Dapat alam mo rin kung paano gagamitin ang velocity of money. Ibig sabihin, gaano kabilis at gaano ka-efficient nagtatrabaho ang bawat sentimong pinaghihirapan mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Dito pumapasok ang Pag-ibig MP2. Alam natin lahat na ito ay isang low-risk, government-guaranteed at high-yield instrument. Isang gold mine para sa mga smart investors. Pero eto ang catch. Ang laki ng kikitain mo rito ay hindi lang nakadepende sa halaga ng ihuhulog mo. Nakadepende rin ito sa isang critical na desisyon na gagawin mo sa unang araw pa lang ng pagbubukas mo ng account. Dito na natin kailangan pag-usapan ang opportunity cost. Sa simpleng Tagalog, ito yung halaga ng panghihinayang. Marami kasi ang basta-basta na lang pumipili ng payout option nang hindi iniisip ang long-term consequences. Ang hindi nila alam, ang maling choice sa pagitan ng annual payout at compounded dividends ay pwedeng magresulta sa nawawalang kita o unrealized gains na aabot ng libo-libo o baka daan-daan libong piso pa. Depende sa iyong capital investment. Kaya bago ka mag-click, siguraduhin mong hindi mo ninanakawan ang future self mo. Para makita nyo ang monster difference, gamitin natin ang latest 7.12% dividend rate sa 100,000 pesos capital sa loob ng 5-year time horizon. Option number 1, the annual payout. Dito sa unang option, pinipili mong makuha ang iyong dividends o yung kita ng pera mo taon-taon. Sa madaling salita, hindi mo hinahayaan na matulog ang kinita mo sa loob ng Pag-ibig Fund. Sa halip, gusto mo itong hawakan agad bilang cash. Isipin mo na ang iyong 100,000 pesos principal ay parang isang punong kahoy. Sa ilalim ng annual payout, bawat taon na mamunga ang puno mo ng 7.12%, agad mo itong pinipitas. Ibig sabihin, taon-taon ay may matatanggap kang 7,120 pesos na papasok diretso sa iyong bank account o loyalty card. Ang catch, dahil pinitas mo na ang bunga, ang laki ng puno o kapital mo sa loob ng MP2 ay mananatiling 100,000 pesos lang. Hindi ito nadaragdagan, kaya ang bunga mo sa susunod na taon ay hindi rin lalaki. Pagdating ng year 5, ang dulo ng iyong maturity period, ibabalik sa iyo ni Pag-ibig ang iyong original na 100,000 pesos principal. Kung susumahin natin ang lahat ng bunga na kinuha mo mula year 1 hanggang year 5, ang iyong total profit ay aabot sa 35,600 pesos. Ito ang halagang nagamit mo na sa loob ng 5 taon. Bakit mo ito pipiliin? Ang pangunahing benepisyo rito ay liquidity. Kung ikaw ay isang investor na kailangan ng passive income para sa iyong monthly or annual expenses, ito ang ruta para sa iyo. Ang 7,120 pesos na matatanggap mo kada taon ay pwedeng-pwede ng pambayad ng iyong life insurance premiums, amilyar ng bahay, o kaya naman ay pandagdag sa tuition fee ng mga anak mo. Binibigyan ka nito ng breathing room sa iyong finances dahil may inaasahan kang cash taon-taon na hindi mo kailangan galawin ang iyong emergency fund. Pero, ito ang kailangan mong tanggapin.
Sa option na ito, ang pera mo ay stagnant. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng capital appreciation ng iyong investment. Dahil winidraw mo agad ang kita, pinuputol mo ang tinatawag nating financial momentum. Habang tumataas ang presyo ng bilihin dahil sa inflation, ang value ng 100,000 pesos mo ay dahan-dahang nababawasan ang purchasing power dahil hindi mo hinayaan lumaki ang iyong base capital. Para kang may empleyado na magaling magtrabaho pero imbis na i-promote mo para mas lalong kumita, kinuha mo na lang ang sahod niya para panggastos. Option number 2, compounded dividends. Dito naman tayo sa paborito ng mga long-term visionaries, ang compounded dividends. Sa option na ito, hindi mo pinitas ang bunga. Sa halip, pinili mong i-delay ang gratification. Hindi mo hinahawakan ng pera taon-taon dahil ang utos mo kay Pag-ibig ay simple lang. I-reinvest nyo yan. Paano ba ito gumagana? Isipin mo na ang investment mo ay parang isang maliit na bolang snow na gumugulong pababa ng bundok. Sa year 1, ang 100,000 mo ay kikita ng 7,120 pesos. Pero imbis na ipadala yan sa bank account mo, idadagdag yan ni Pag-ibig sa iyong principal balance. Kaya pagdating ng year 2, hindi na ng 100,000 ang pinapatakbo mong puhunan. Ang bago mong balance ay 107,120. Dito na magsisimula ang magic dahil ang susunod na 7.12% ay kakalkulahin base sa bagong total na ito. Ibig sabihin, bawat taon, ang basehan ng kikitain mo ay palaki ng palaki. Dito na papasok ang tinatawag nating exponential growth. Ito ang sikretong ginagamit ng mga pinakamayayamang tao sa mundo para palaguin ang kanilang yaman nang walang ginagawa. Ang dividends mo ay nagkakaanak din ng sarili nilang dividends. Sa annual payout, ang interest mo ay parang empleyado na nagtatrabaho mag-isa. Pero sa compounding, ang interest mo ay kumukuha rin ng sarili niyang mga katulong para mas mabilis palaguin ang kumpanya mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit pareho lang ang dividend rate, mas malaki may uuwi mong pera sa dulo dahil sa accumulated value ng iyong account. Pagkalipas ng 5-year maturity period, may kita mo ang malaking agwat. Ang original na 100,000 pesos mo ay lumobo na at naging 141,043.42 pesos. Kung titingnan mo ang iyong total profit, kumita ka na ng 41,043 pesos and 42 centavos. Pansinin niyo ang pagkakaiba. Sa annual payout, kumita ka lang ng 35,600. Pero dahil sa pagpili mo ng compounding at pag-antay ng kaunti, nadagdagan ang yaman mo ng extra 5,443.42 pesos. Nang walang dinagdag na kahit pisong puhunan, pinapatunayan nito na ang oras ay literal na pera. Sa option na ito, ginamit mo ang time horizon mo para gawing monster ang savings mo at ma-maximize ang iyong net worth. Bakit mas panalo ang compounding? Tatlo ang dahilan. Una, interest on interest. Ang dividends mo ay hindi lang natutulog, nagtatrabaho rin sila. Pangalawa, tax-exempt growth. Dahil walang tax ang MP2, 100% ng compounded interest ay mapupunta sa iyo. Pangatlo, positive real rate of return. Ito ang pinakamabilis na paraan para talunin ang inflation. Para hindi ka malito kung ano ang ikiklik mo sa virtual Pag-ibig, ito ang guide. Una, piliin mo ang annual payout kung isa kang retiree na kailangan ng extra pension o kung freelancer ka na kailangan bayaran ng annual taxes at insurance gamit ang dividends. Pangalawa, piliin mo ang compounded kung nag-iipon ka para sa down payment ng bahay, educational fund ng anak, o seryoso ka sa pagpapalaki ng iyong network. Ang tanong, hahayaan mo lang ba na tumambay ang pera mo o gagamitin mo ang power ng compounding para ma-reach ang iyong maturity value ng mas mabilis? Kung seryoso ka sa pagpapalago ng iyong yaman,
Huwag mong i-harvest ang prutas habang tumutubo pa lang ang puno. Let it grow. Kaya kayo mga ka-invested, ano ang pipiliin nyo sa MP2 nyo? Annual payout ba o compounded dividends? Comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan.